Welcome mga papa. Ito po si Ingo ng Machong Chismisan at kasama pa rin natin si Tristan Ting ng 3040. Good evening. Ay, Ingo Ay Oh, na, tagal nating hindi nag-recording ng Tatay Hud oo Pero nga nung eh. isang araw, nag-recording tayo ng Machong Chismisan eh. Kaya Kala ko nga, back to back recording eh. na yun nung niyaya mo ko eh. Umasa ka ba? Kala ko guest natin si Makoy eh. Baliktad, no? Siya yung Gago, Guinness. no? Gago lang eh. Pero hindi, yun nga, medyo matagal tayong nag-recording kasi ang dami nating mga na-record. Tapos maganda yung mga naging feedback ng mga tao. Mm. So, ano, Nag, no, nagano tayo, no? Parang last week, 2 episodes yung Oo, nalabas nagdalawang natin. episode tayo last week. Ganun na ba tayo moving forward? Magdadalaw 2 episodes per week na ba tayo moving forward? Hindi, gawin lang natin every other week, 2 episodes. Baka... Okay. Akala ko every other week episode na lang eh. Taki na. Magagalit si ano niya, magagalit si Sarah. Oo nga. Yung bagong labas ng Lagi niyang episode. inaabangan. Sasabihin nun, ang iksi naman ng episode nyo, may ano pa ba? May, may kasunod pa ba? Sabi ko, hindi, ini-edit pa. Lagi ko siya, ini-edit pa. Shoutout Wow. pala sa iyo, Sarah. Oy, salamat Ubus na yung Sarah. episode namin. Tsaka yun, salamat sa mga nakikinig. Tsaka yun. Magbabasa na ba tayo ng mga comment? Mamaya na, no? Oh, mamaya na. Mamaya na kasi baka pag nabasa natin yung comment nila, baka Bumitaw. bumitaw na kaagad sila. Oo. Wag na. Pero hindi, natutuwa lang ako kasi may mga iba nga na hindi naman, hindi pa sila parent, nakikinig sila sa atin. Kagaya ni Kian, Arlegi. Sana nga makabuntis na siya eh. Para Ah, talagang fit, feel na ano na feel siya. niya. Oo, feel na siya na actually ano kasi 'yan eh. Para malaman na niya kung paano yung mag-transition from being one of the boys sa magiging isang family man, Oo nga, ganda niyang 'di pare. ba? Saktong-sakto yan sa Sakto, 'di ba? topic natin ngayon. Pero Na, idudugtong ko lang din pala kasi malamang magtotopakin at magtatantrums yung anak nila or silang ah, dalawang magjowa. Kasi dahil yun yung podcast nila. Topak and Tantrums the podcast. Yun. Siningit ko lang wow, talagang talagang pinaghandaan mo yung mga segue mo, Tristan Pare, dahil inano ko talaga yan medyo inano ko. Kinasa mo na Tsaka kaagad laging full name mong si Kian Arlegi talaga. Laging full name. Ayun, ayun pare, yung katulad ng sinabi mo na pag si Kian naging tatay na, magta-transition nga siya na one of the Mm. boys to a family man. Ito Oo. yung na ating listener na Oo, si na si Am. Ram. Gusto ko rin buuin yung pangalan ni Ram. Ni Ram Sadol. Ramir Sadol. Sinuggest niya. Hindi, totoo, sinuggest ni Ram yan. And salamat sa pag-suggest, Ram. Maganda yung ano mo, yung suggestion mo, Ramir Sadol. Ayop daw ako. So yun, hindi. Siguro maganda, ikukwento natin yung mga parang naging Oh, transition natin from being one of the boys, or paano mm. bang gagawin nating atake dito. Ayun, yung Ingo. mga siguro pinaggagawa natin nung kahit nung naging single na lang tayo. From being Mm, single as in walang jowa to being oo. a father, yun. Oo. Tangina. Para talagang sharp yung transition. Siguro ako lang mauna kasi Sige, mas oo. dami kang anak eh. Ay Sige. pare, nung bata-bata pa ako, siyempre ang ginagawa ko noon, sa mga nag-iisip na madami akong chicks nung bata ako, nagkakamali kayo. Ang ginagawa ko lang noon, nung kabataan ko, tuwing Biyernes, maglalaro ako ng Magic cards. Ito yung Magic the Gathering trading cards na Mm. nilalaro ko pa rin actually ngayon. Pero online na lang kasi mas madaling makahanap ng kalaro eh. So anyway, pare ganun yung itsura ng ng Friday night ko. Alas 7, magdi-dinner ako. Alas 8, pupunta ako sa bahay ng katropa ko dito sa subdivision. Tapos unti-unti nang darating yung mga iba naming katropa na nagma-magic din. Tapos mula alas 8 hanggang alauna o alas 2 ng madaling araw, naglalaro lang kami ng cards.
ina talagang walang ano, yung walang uwian pala. Oh, Yung wala walang talaga. kainan. Oh, wala pare. Tapos, ang mangyayari nun, kuyari, uwi na kami. Siguro after lunch, babalik ulit kami sa bahay ng tropa namin. Tapos maglalaro ulit kami ng Laro ng ulit Magic kayo. Cards. Oh, ang nangyari niyan, um, siguro mga 2 years ganun, puro Magic Cards. Tapos nung nauso yung Dota, Mm. ganun din yung schedule namin. Friday night, mag-Dota lang kami. Tapos hanggang madaling araw, tapos kinabukasan, after ng mag-lunch, mag-Dota kami. Tapos, ayun, doon lang uikot yung ano namin, yung Pero Friday. ano Mm. na ano lang ako, hindi ka pala masyadong ma-chicks no kasi parang mali pala yung sinasabi ni Makoy na marami kang mga chicks dati. Hindi, Tingin ko wala. pinapasa. Tingin ko pinapasa lang niya sa iyo yun eh. Feeling ko talaga. Oo, kasi alam ko siya yung maraming ano eh. Siya yung maboko eh. Pero, Oo, siya ay, yung maboka eh. papatayin ako ni Makoy nito. Pero, pero ayun nga, yun yung siguro early stage nung Pero may early, girlfriend ka niyan. wala pare, wala akong Yung girlfriend. ginagawa mo, wala kang girlfriend. Oh, wala. Siguro yung time na yun, may nililigawan ako, pero, nililigaw, pero, hindi kumbaga parang, nung time na yun, parang, hindi ko din priority magkaroon ng karelasyon eh. Mm. Yun. So, bago tayo punta sa sa ibang topic, ikaw ba, Tristan, nung single ka pa? Hindi kasi ako dati kasi. Ako kasi parang medyo complicated yung sa akin kasi nung wala pa akong anak. Kasi ano parang ano ko yung lagi kong priority may shota. Parang ganun yung ano ko lagi. Yung lagi ako may girlfriend. Pucha, ikaw yung guy na hindi na uubusan ng jowa? Hindi Or na, wala kang, wala, wala akong nakapahinga, ganun wala masyado. kang, kumbaga, Oo, idle time. wala. Pucha. So, So, palitan pala tayo. Sa akin, puro idle time eh. yung lagi, yung masakit na nga yung bewang ko. Di ba? Wow. Gagulo ko lang. Hindi, ano, um, kasi paano ko ba i-explain? Tangina, mali yata yung pagkakasabi ko na hindi ako napapakan. Hindi kasi, May overlap from ba? high school, Oh. may girlfriend na kasi ko noon from high school hanggang nagtatrabaho. High school pa Kumbaga, isa lang, lang. high school pa lang, fourth year high school pa lang ako. May girlfriend ako. Tapos hanggang college, hanggang nagtatrabaho. Siya lang yung girlfriend ko noon. Wala Okay. akong, so, Long time girlfriend long, naman pala. Kaya long mo time na girlfriend. sabi na hindi ka Hindi ako nababa. na, oo, Loyal kaya, naman pala si Tristan oh, eh. ako Kaya pa ba? naman talaga. Oh. So yun lang. Tas kumbaga na bakante lang ako nung ano ni mga sipi mo from 1990 ano ba? 1997. Oh. 1997? 19, Nagtatrabaho ka na nun? hindi ano, high school ako noon eh. Gumraduate ako ng high school 1997 eh. Okay. Aba, tama. Tas O tama, from 4 years tayo eh. Oh. 1997 hanggang 2003. Di ako kumbaga ano, may May jowa lang jowa ka ako. nun. Okay. Oo, hindi lang. Tas yun lang, nabakante lang ako noong 2003 or 2002 yata. Oh. Pero sandali lang din ako nabakante yata eh. Wow, gwapo talaga ito ni Tristan. Ang Pogi puta. eh. Joke. Pogi, pogi. Hindi, ano lang din. So yun, so sa akin, yung mga pagiging one of the boys ko dati, ano kasi, kay yung madali ba akong ayain? Pagka sinabi sa akin Mm. na, tara, ano tayo, ganito. Matik, sige, tara. Ma- Okay, tara. ah, aka... Kumbaga, pag Mm. galad ka rin lang ako, kumbaga, di naman ako mahilig sa mga kotse-kotse. Pag niyaya ako, tara, punta tayo sa mga car show. Sabi ko, wala namang gagawin. Sama ako. Kahit hindi Sama ko, ka. wala akong idea kung ano. So, tas kahit hanggang gabi, yun din kagaya sa iyo. Kahit hanggang gabi, hanggang madaling araw, nandun kayo. Wala. Mm. Ako naman, minsan nga, di ko na nga alam kung ba't ako nandun eh. Dahil ano lang, nakikisama lang ako doon sa mga kaibigan ko. Hindi ba dahil sa sa mga showgirls? Yun nga, actually, yun totoo. Ano ko lang, hindi ko na gigets dati yung pupunta ka dun sa car Car show. show. Tapos magpapapicture ka dun sa mga sexy na babae dun. Oo. Naisip ko, na papapicture ka dito eh,
ano na pala mo? yung ano ko lang nun yun yung sa akin na pa-picture ako dito sa mga sexy dito. Anong na pala ako nung nagpa-picture ako? So, wala, Mm. hindi ako masyadong ano. So, andun ako for the company ng mga kaibigan. Tsaka, yun nga, medyo, hindi ko masasabi na palabarkada ako, pero ano ko yung gusto ko lang yung free akong lumabas Oo, anytime, yung pwede kong gawin kahit anong gusto ko, pwede akong bumili ng kahit anong gusto ko, na wala akong ibang iniisip iniisip. na responsibilidad. Oh, pare, pucha. So, Ah, yun. ako, ayun, sige. Ano, sorry, kukwento pa ako ng Sige, ano. sige, sige lang, sige, Actually, go. ito, ano na ako nito, kasal na ako, tapos may anak na ako nito. Ano, ilang years na ba yun? So, mga 5 years, o mga 5 years ago, nagpunta kami sa, ano, sa Boracay. So, siyempre, pre-pandemic to sa mga, in case na, ah, hindi nyo pa to napapakinggan ng, ano, 2003. 2023. Ngayon pare, ano pre-pandemic, nagpunta kami sa Boracay nung tatlo kong kaibigan. Tapos doon ko naramdaman na yun nga, yung katulad sinabi mo Tristan, walang responsibility kasi ang gagawin lang namin doon, iinom lang kami, Mm. magyoyosi, kakain, tas inom ulit, yoyosi, kakain. Tapos hindi ako yung magigising na, ay, teka lang, kailangan ko pakainin yung anak ko. Ay, teka lang, Oo. papaligo. Kumbaga may schedule na sinusunod. Doon, wala akong schedule na Wala nga sinusunod. talagang, tsaka hindi tayong mga lalaki kasi, parang medyo ano lang tayo kumbaga, matagal tayong mag-mature sa Oo, totoo lang. sobra. Feeling, Oo, hanggang ngayon nga, parang feeling ko, hindi pala feeling, alam ko, hindi pa ako mature eh. oo, ako Kaya, din ganun parang, kung, kung hindi ako utusan ng misis ko, hindi ka hindi naman gagalaw. gagawin. Hindi naman kakain tong mga anak ko Mamamatay silang gutom. Hindi gago. Hindi ko pala ano din, syempre, yun tayo kasi, ewan ko, baka iba lang yung, kasi maraming nakikinig sa atin na mga mga babae din Yun yung mga gusto nilang malaman ano ba yung thinking natin daw Yun yung Oo. mga message. Ito si Kay, message niya sa akin, natutuwa nga daw siya dahil nakikita daw niya yung insights natin ng mga Mm. lalaki. Na parang minsan naisip ko, tangin na ba't ganun? Parang sayang kasi yung oo, medyo responsible ka na nung nagkapamilya ka, nagkaanak ka. Pero lagi kang parang may urge na gusto mo maglaro ka, may Oo. gagawin ka. Hindi naman yung magchichicks Yung meron kang gagawing mga ibang mga hobbies na Oo. kunyari magpa-podcast ka or magbi-build ka ng mga PC Kaya na Gundam. parang hindi nagigets o kaya yung mga Gundam. Yung misis ko hindi nga niya nagigets na parang tanda-tanda mo na, yan pa yung ginagawa mo. Parang naisip ko, hindi ko rin alam Dito ako masaya eh. O yun nga, tsaka kaya nanonood lang ako ng ako kasi mahilig nga ako ng manood ng anime. O kaya minsan Mm. nga nanonood lang ako ng mga Walt Disney. Nanonood ako ng cartoons. Yun yung mga pinapanood ko, cartoons pa din. Sa Na kung bagay. ano yung pinapanood ng mga anak ko, yun din yung pinapanood ko May sinasabi si So Raw. parang, hentai yan, ulol. Tangina. Hindi pwede kasi yung mga, yun, ito pa, yung transition natin. Kunyari yan, sige. Pwede kang manood ng ng hentai dati kung gusto mo. O Oh, pwede kang manood. Ako, nung nauso yung ano Crunchyroll. to? Uso? Ano yung uso yung Game of Thrones? Oo. May anak na ako nun nung nauso yung Game of Thrones. So hindi ko siya nasubaybayan, hindi ko siya napanood. Ah, Kasi laging kasama ko yung anak ko oo. Kahit manonood ako sa laptop, makikita niya nagpapatayan. So hindi Mm. ko siya napanood. Kaya nagsisex, man to Na, man. Oo, tapos Yun. mga nagsisex na magkapatid, 'di ba? 'Di ba sino yung Si tinry ko Cersei siyang tsaka, panoorin pero oh. tinry ko siyang mapanood. Pero syempre may anak ka, makikita ng anak mo Mm. Hindi ko wala, hindi sa akin nag-fly yun. Kaya lahat ng mga tao dati, sinasabi sa akin, hindi ka nanonood ng Game of Thrones. Yun, parang sa akin, mas importante sa akin na na magkaroon ng oras sa anak ko at
hindi ko naman siya pwedeng gawing nakatabi ko siya habang nanonood ako nung Game of Thrones. Pero ilang taon na yung kapatid mo? Ilang taon na Yung anak ko yung anak noon, mo? Oh, nung time na yun. mga Ano ba 2 gano'n, 2 or 3. masyadong bata pa. Oo nga. Oo, bata pa eh. Tsaka makita nagpupugutan ng ulo. Baka mamaya So ikaw yung wala, pugutan ng ulo ng pupugutan ng anak mo, ulo. no? So pinapanood lang namin dati lagi. Lagi nangyari na nga lang, ano na lang ako. Yun nga, naging transition ko lang nun. Nanonood na lang ako nung um, yung high five. Putang ina. Bu- L-O-V, Buti na lang talaga hindi ko I love naabutan yung you, high you five love na me. yan. Pucha. Nakabisado ko yun, puki ng inang yun. Yung mga kanta ni high five, kabisado ko na. Tapos sumasayaw Nag-mall na tour, pa namin. nag-mall tour pa yan sa Pilipinas, pare. Yung mga ano yan, yung mga puti, o yung Filipino version In, na. May Filipino mga version eh. Filipino version, yung brand na lang siguro ng high five. Yung brand, Yung, oh. tangina, yung mga pinapanood ko, mga ganun. Tapos nawala na yung mga pinapanood kong mga iba na mga series. Kasi mahilig ako manood ng series. Wala. Ang tawag sa Pilipino, appear. Ay, nag-mall tour yung Aussie version ba dito? Hindi ko, kala ko, pero Filipino version lang. pero yung Aussie version na yan, ang silver lining dyan na lagi na yun na nga yung pinapanood ko dati sa High Five. Yung mga Aussie version na nag-High Five, mga magaganda kasi yung mga nandun eh. Tapos mapuputi yung mga kilikili. So, yun na lang yung pinapanood ko doon. So, yun na lang picture sa gamo na parang, Oo, yun na lang okay. Oh, okay na to. pagtsatsaga ko doon. Okay na Okay na to. to. L-O-V-E, I Kaya love pala you, na. you love me. Yun yung Tapos, tapos, natatandaan ko yung mga kanta nila. tapos nauna ka pa sa anak mo na, tara, no tayo Oh, high tara, five. tara, high five tayo. Doon tayo. Hayop. Pero yun yung parang sa akin, yung sa mga pinapanood na ano talaga. Pero, pero Yun yung naranas, unang-una. pero naranasan mo ba, Tristan, na nung bago ka ikasal or nung nagkaanak ka, meron kang binitawan na na tropa? Kasi for Ay, example, oo. ako, feeling ko sa'yo, madami kang binitawan na tropa eh. So, ako nung unang mauna. Sige. Ako pare, meron akong isang binitawan na tropa. Babae siya. Um, Talagang platonic na relationship. Pero siya yung yung mga tipong kapag alam mo naman yung yung kasabihan na na hindi naman kasabihan kasi hindi nag-rhyme eh. Pero yung mentality na wag mong um wag mong ligawan yung tropa mong maganda. Kasi Mm, yung tropa mo maganda, ang susi para maka-access ka pa ng iba pang mga babaeng maganda. Parang ganun. Parang networking. mm, So, mm, ang nangyari, so katropa ko siya, tapos ever since na nung wala pa akong girlfriend, siya yung kasakasama kong lumalabas. So, yun. Tapos, nung nagka-girlfriend na ako, siyempre, nagkaroon ng medyo pagsiselos dun sa ex ko, dun sa tropa ko na yun. doon sa tropa mo na So, yun. ayun, nung hindi. So, Nadidistract ang gago. Sige, go, tuloy mo yung kwento. Nakikinig ako sa kwento mo. Tangin na kayo. so yung nung pagkatapos na before kaming ikasal nung ex ko, Mm. ayun, parang sinabi ko, ay, mukhang, ano, kasi nagagalit nga si ex noon, tapos tropa siya. So, parang, better yet, hindi, kumbaga Di, para parang, alam ko na kwento mo yata sa akin to. Tapos oh, hindi mo par, rin i-invite sa kasal mo yan, di ba? di ko din na-invite yun Oo. sa kasal ko. Ayun, Nakwento mo nga. pare. Hindi mo nga Ayun. in-invite sa kasal mo. Tapos biglang nabalita ko na binoto niya si Robin Padilla. Tapos inis ko, yes, mukhang tama yung decision ko. na nilaglag. Oo. Sa akin yung sa una kong asawa, yung first marriage ko. Marami kong nilaglag. Kasi yun nga, marami kong kaibigan mga babae din eh. And Oh, mostly ng mga kaibigan ko talaga mga babae. Kagaya mo rin nga, din, platonic din. oo. Ah, hindi, wala talaga. As in, ayaw din niya.
So, Mm. nilaglag ko din yun na ganun. Na actually, hindi lang nga mga kaibigang babae, pati yung mga totoong mga yung core na friends ko, Oo. medyo nilaglag ko. Kasi nga, ano parang inaasar nga ako ng mga kaibigan ko no na eto nakikinig to si Ali, taga Switzerland na to ngayon, Oh, pero wow. nakikinig yan sa atin. Inaasar nga ako nun ngayon na na doon dati na pagka lumabas daw ako ng Eastwood, nag-a-alarm daw. Kasi nga, bawal akong lumayo ng Eastwood, tsaka hanggang alas 12. Putik may perimeter, Oo, may bracelet. ganun. So, yun kumbaga medyo, yung paglabas-labas na ganun, na yun, nawala yun. Buti nga naghiwalay nga kami nun. Mm. Tas after nun, medyo naging okay na eh. Pero yun nga, sa akin kasi, eto aware naman ako dito, na may ugali ako na nung pagka nagkaka-girlfriend ako, iwan lahat. Nakakalimutan ko lahat ng mga kaibigan ko. Pucha. So talagang May sobrang ganun. loyal ni Mr. Ting. Nawawala yung, Parang kumbaga, tapa, yung sa kabayo. oo, oo. Tingin ko si Kian Arlegi, ganyan din yan eh. Si Kian Arlegi ng, ng Topak at Tantrums podcast. Hindi, hindi. Totoo kasi sa akin pag, pag, ang mentality ko kasi dati is, yung pagkasama ko puro mga lalaki, mas madali akong madala sa mga kalokohan. Ay, oo, Kasi pare, totoo yan. pag nagsama-sama tayo mga lalaki, hindi mo naman gustong masaktan yung partner mo, pero masaya eh. So, so Nadadala masaya ng saya. kasi nadadala ka ng saya eh. So sa akin, yung mentality ko noon, nung nagkaroon na ako ng partner, parang sa akin, tangin na pag sumama ako sa mga kaibigan ko, mangyayari, iinom kami, lalabas Mm. kami, magyaya to mga to ng beer house o kung ano yung gagawin namin. So ginagawa ko, unti-unti ako nawawala. So yung lahat ng Ah. maski yung college friends ko, sasabihin Mm. sa akin, may message lang ako, putang ina mo, may girlfriend ka, no? Di ka na nagpupunta dito sa bahay. Ganun yung nila. So Ganun yung, alam na nila, kabisado na alam nila nila. yung modus operandi Oo. mo. Alam nila. O kaya, kunyari, sasabihin sa akin, pag bigla akong sumulpot doon sa bahay nila, yun yan sa Project 3 6. sa Akle. Okay. So, sasabihin nila sa akin, oh, ba't ka nandito? Nag-away Nag-break kayo kayo ng tayo, shota mo, no? no? Yan, oo. Break kayo, no? Kasi alam na nila na hindi ako busy sa jowa. Tanga na, Yun. may ganyan din kami tropa dati na nawawala siya. Tapos pag yan, ganyan na ganyan. Pag nag-aaway sila or pag out of town yung jowa niya, saka lang namin siya makakita. Yun, ganun. Kasi parang sa akin, yung mentality ko lang talaga. Alam ko kasi gagawa tayo ng kalokohan tapos pag-aawayan lang namin. Pag nag-away kami, yari. Although ngayon naman, ngayon hindi na ako ganun masyado eh. Kumbaga, nag-gauge na rin, kumbaga sa akin, sa relationship ko ngayon sa asawa ko, medyo nagigits na niya yung ko eh. And alam naman niya na lang ako, kahit lumabas-labas ako, wala, hindi Mm. na. Alam niya Pero na meron akong limit. Pero may disclaimer tayo kasi sabi ni Mark D, pabaitan ba tong episode na to? Hindi naman. Kumbaga, may ibang episode naman yung mga masasamang, I mean, hindi naman masama, pero yung Masama. mga hindi proper na ginagawa namin dati. Oo. Hindi, ilalagay din natin yan. Ano lang kasi ngayon eh, yung sa nag-transition ka from yung wala kang partner, wala kang anak, wala kang iniisip na gano'n. Paano kang nag-transition from being one of the boys? Kasi pag one of the boys, yun nga, sasabihin ko nga ulit eh, yung pagka one of the boys ka kasi talaga, yun yung mo eh. Pag nagsama-sama tayong lahat ng mga kalalakihan, tangin na Eh, sasabog talaga eh. kaya nga, yan yung sinasabi ko sa ex ko Sobrang saya eh. na parang hindi ako sumasama sa mga sa mga lalaki kasi iinom, magyoyosi, yun sabi mo nga, Yun. Tristan, beer house. Kaya sumasama na lang ako sa mga babae. At least sa mga babae, magkakape lang kami o hindi naman ako umiinom. Pero alam yun, Oo, alam, totoo. alam lang ex ko na na kayari pag nakita ako sa mall, kasi siya panggabi siya or mid-shift. So dati ang routine ko, mag-workout muna ako, tapos i-meet ko yung mga tropa ko kung sino pa nasa area. Tapos yun, mag-dinner lang kami. Ayun, babae. Kasi pag lalaki yan, pucha, mag, pagtitinginan lang kami tapos punta tayo sa Tara.
Tara. Don Pedro. Oo. Oh, yun. Buhay pa yun. Tapos, ay, teka lang, kulang ako eh. Pautang muna. Sige. Yun, Oh, di ganun, ba? ganun pa. Ganun lang talaga puta. Gan- Ayan, kunyari, yung nagtrabaho sa call center, yung team namin nun, all boys. Ay, tangin na, Wala delikado kaming yun. babae. Oh. Magti-team building kami. Nag-team building kami. Nagpunta kami ng Air Force One. Hala. Putang ina, team building yan. Air Force, sino may sagot? I mean, kaya kanya yun. Yung TL, yung TL ko yung nagsagot. Ah, seryoso? Mayaman kasi yung TL ko nun. Sila yung may-ari ng Warren Brief eh. Ah, fuck. So, So, sinagot ano kayo niya. ng isang kwarto, nag-VIP kayo ng isang kwarto, Oh, consumable. oh, Tapos nagbayad na lang kayo ng ano kung mag-table oh. kayo. Hmm. So, Eh, sabi mo, kasi yun nga, all boys kami. Walang, kumbaga walang voice of conscience. oo. Yun yung, Voice of reason, oh. yun, voice of reason na mga babae. Oo. Kaya naisip ko nga talaga ako, kaya siguro nga ako lagi kong, 'di ba, sayang nga hindi ako nabakante, lagi ako may Mm. girl, parang lagi ako naghahanap ng relasyon nung bata ako. Kasi siguro yun yung iniisip ko na laging hinahanap ko sa buhay ko na dapat merong parang may Magsabi ng konsensya. direksyon. Oo, Okay. may magbibigay sa akin ng direksyon. Kasi kung ako lang, putang ina, sige lang ng sige. Hindi totoo. Kung ako lang siguro baka sige lang ng sige. And alam din naman ng mga kaibigan ko yun na parang kumbaga gusto mo lang din kasing mag-enjoy. Pero minsan Mm. kasi pag tayong mga lalaki, pag nasobrahan ng pag-enjoy, Nawawala din tayo sobrang, sa sarili. wala, nauulol talaga tayo eh. Ay, maganda nga yung Sobra. sinabi mo, Tristan, na ano eh. Simula nung nag-asawa ka, or kaya ka din naghanap ng karelasyon, or siguro bonus na lang siguro yun. Yung yata yung ibig mong Mm. sabihin na sila yung nagbibigay sa'yo ng direksyon. Ano, yun pare, sobrang gets ko yan. Pero sa sitwasyon ko naman, hindi yung nagbigay sa akin ng direksyon talaga is yung anak ko. Kasi siya yung Mm. ano eh, parang dati kasi nung magjowa kami nung ex, ay yung magjowa pa lang kami nung ex ko. Ano, ah, siyempre may trabaho naman siya, may trabaho naman ako. So mostly ang tanungan lang namin eh sa tayo kakain kasi nasa ano lang kami, nag-rent na kami ng apartment sa Makati. So hindi naman, tapos para kaming corporate, so wala din kaming time para Mm. magluto. So usually sa labas kami. Pero nung nagkaroon na ng anak, yun pare, kailangan planuhin yung lahat. So doon medyo Mm. nakuha ko yung, well, yun, nagkaroon ako ng ng responsibility Direction mo. talaga. Oo. Oo. Ah. So para pa lang sa lahat ng sinabi ko, tangina, parang wala pala akong pakialam sa mga anak ko. Hindi Hindi, naman. gago lang wala. Hindi. Pero sa akin siguro, sa akin mas lang siguro ako yung sa misis ko. Siguro yun yung part ko doon. Mm, Yun. mm. Pero yun nga, yung sa mga bata kasi, pakiramdam ko yung sa akin. Hindi ko naman sinasabi na ayoko yung sa mga anak ko. Mahal ko yung mga anak ko. Oo, siyempre. Oo, Kamukha mo, ngayon eh. kamukha mo yung isa eh. Oo, mahal ko yung mga anak ko. Pero parang sa akin, naramdaman ko, nung bago kami nagkaanak, Mm. parang nararamdaman ko, tanginan to, pabigat to ah. Pero, I mean, Oo eh. nag-a-agree ako dyan. Kasi siyempre, wala tayo doon sa ano eh, doon sa moment na yun, doon sa emotion na yun eh. Mm. Kahit nung single ako, hindi ko din nagigets na yung, kunyari, medyo nakakalungkot sabihin ko. Kunyari, yung anak mo kaya anak ko, may autism. So, Mm. PWD siya. So, hindi ko naintindihan nung time na yon, or nung bata-bata tayo, na ano yung feeling ng kapag may anak kang may Mm. PWD. So, siyempre, pwede mong loko-lokohin, apilay, apilay, ganun. Oo, oo. Yun. Bulag, O perang kaya, nakita. tangina. Kaya, yun. So, ngayon, nung nagkaroon ako ng anak, naiintindihan ko kung bakit mga ibang tatay or ibang parents, napaka-protective nila sa anak. And Mm.
more so sa mga anak na PWD na parang yung kaya din minsan nakita ko din yung parents nung nung batang inaasar namin dati. Nung bata din ako So sorry sa Mm. Ginang, na siguro siya galit na galit sa amin kasi in a way nasasaktan din siya na inaasar Oo. namin yung anak niya. Ano pang asar niyo doon sa anak niya? Pangit. Tanginang yan. Napaka-creative. Pero ayun, yun yung Pero anong kapansanan niya? Hindi, pangit lang Pangit siya, siya. pangit lang siya. Pangit lang siya. Sorry. Tanginang Masyadong left field, sorry. gago. Sorry, light pala yun. Nilait Pangit lang. namin kasi pangit siya. Yun sa akin, Yun. iniisip ko yung nag-anak ko. Tangin na, parang medyo nahirapan ako doon sa pagta-transition nung nagkaanak eh. Kasi Oo. nung nagkaroon ako nung from single to nagka-girlfriend at Mm. nagkaasawa, hindi ako nahirapan sa transition eh. Kasi parang all along Same parang lang. buhay ko eh, same lang eh. Oo. So nung nagkaroon ng additional na anak, na alam ko nasabi ko naman sa mga past episode to na gusto ko kasi sa relasyon, kunyari may yung partner ko, gusto ko matakaw ako sa attention, gusto ko ako yung bida sa mata niya. Oo nga. Misis ko, tangina, Oo. gusto ko ako yung bida. So, yun yung naging struggle ko. Tapos nung nagkaanak nga kami, parang hindi ako Hindi ko yung na nawala sa yung limelight. nawala sa akin yung limelight. Tapos, nung lumalaki na siya, nung nakita ko, pucha, okay na, marunong na magugas ng puwet yung anak ko, okay na. Tapos, biglang nabuntis ulit yung misis ko. Oh. Ang naramdaman ko nun, putang ina naman. Nakaraos na dito sa isa eh. Ito na naman tayo, back to zero na naman. Yun yung, ako pare, totoo Mm. hindi, yung unang reaction ko is hindi ako yung, yes, meron na akong pangalawang anak. Hindi. Ang naisip ko, tangina, back to zero na naman. Nakaraos na kami kay Rigo, meron na namang isang dadagdag dito. Yun yung Oh. naisip ko. Pero after noon, naisip ko na yun, naging masaya na naman ako nung nakita ko yung bunso ko. Mm. So, Kasi kamukha mo, no? kasi kamukha ko nga din. Tsaka hindi, yun nga, naisip ko, maganda rin naman yung pakiramdam ng may anak. Mm. Pero yun nga, ito, sabi nang nandito sa chat, pag wala pang anak, matapang ang magwaldas ng pera. Kahit paycheck to paycheck lang. Di ba? Kasi, Oh, pero, tangina, di parang ba? totoo yan. Yung talagang, kasi siyempre, binubuhay mo lang yung sarili mo eh. Kahit Mm, kainin mo lang araw-araw na cup mami tsaka isang rice. I mean, yun, 1 cup of rice. Solve ka na eh. Pero kapag may anak ka, iisipin mo na, tangin na, wala na namang sustansya tong kinakain na anak ko. Kakasakit na naman to. buti Yun, nga ikaw, tas, iniisip mo yung walang sustansya yung kinakain ng anak mo eh. Tangina sa akin eh. Ito, napakawala akong kwentang tatay. Sa totoo lang Pero kasi, tulad niyan ngayon, mag-grocery kami. oh, Pero yung pagkain namin ng misis ko, yung nandun sa grocery, siguro, sabi mo nang nag-grocery kami, mga worth $100 na oh, grocery. mm. Yung sa amin ng misis ko doon, yung $30 lang. Yung 70, 70%. Oh, 70. 70% doon sa mga bata Ano na yung, gusto niya. ano yung order? I mean, ano yung pinag-grocery niyo sa bata? Gusto, yung isa gusto burger, may Burger, bacon, okay, okay. chicken, chicken fingers, mga Ah, snack. mga Utang process. na tapos Oh. pagka naubos ng snacks, Oh. utusan pa ako. Mag-grocery Utusan pa ako ulit. ng mga anak ko, bumili ka ulit. Tatay, can you buy some more? Putang ina. Magsitanda na kayo, lumayas na kayo dito. Pero yun nga, sa akin kasi yung mga, yung mga, ang ano ko nga, naisip ko, lalaki yung mga anak ko eh. Parang, Oo. mga lalaki na anak, hindi sila aalis sa magulang nila eh. Tingin ko hindi sila ganun ka-independent eh. Kasi Ganun ba? yung panganay, pare yung panganay ko eh, nagpapaalam na sa akin eh. Pwede daw Na, bang wag siyang i-kick out pa kahit 18 na siya eh. Gusto pa rin daw niya kahit hanggang 30 na daw siya. Dito pa din siya natitira sa bahay. wow. Daw siya, kung okay lang daw ba na, kasi di ba dito sa Australia, Oh. ang uso, di ba, yung pag 18 na, So aalis ka. parang, okay, parang US din.
Parang Oo, US siguro mentality. yun yung kwentuhan nila sa school Oo. na pag 18 na ako, papaalisin na ako ng tatay ko. Ganon yung Mm. usapan nila. Tapos biglang isang beses, pauwi kami, nasa sasakyan kami. Sabi nung panganay ko, tatay, can I ask you something? Sabi ko, ano yun? Yeah, when I turn 18, can I still stay with you? Sabi ko, ha? Sabi ko, kasi here in Australia, ano, yun nga, when you turn 18, aalis ka na sa bahay mo, ganyan, ganyan, Oo. ganyan. Kasi syempre, lumumbot yung puso ng misis Mm. ko. Syempre, Oo. nanay yun eh. Sabi niya, yes, of course, Rico, you can stay with us as long as you want. Blah, 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 blah. Sabi ko, no, not as long as he wants. Kinontra mo naman kagad yung You misis can mo. stay until you're 18, but you leave when you're 19. Sabi ko pang ganun. Takot, tangina. Pero yun nga, so yun naisip ko, parang medyo mas matagal silang magiging, lang ang tingin ko lang, mas matagal silang magiging dependent sa akin, yung mga anak ko. Mm. Kasi, or sa amin, kasi lalaki sila. Hindi sila kasing independent ng mga batang babae. Ewan ko kung may mga nakikinig na, sayang na wala na si Tito Frank. Ay, ito wala dito si Tito Franco eh. Pero yun nga, feeling ko ganun eh. Kasi si Tito Franco, i-guess din natin to sa pagiging girl dad eh, di ba? Pero Oo. yun, pag babae, tingin ko, yung mga babae, ito Ram, wag mo, ito nagsabi, clingy rin daw pag babae. Antayin mong maging teenager yan at magkasyota ang anak mo, Ram. Ikaw na Tingnan maging natin kung sino yung clingy at kung saan siya clingy. May pa rin na siya. Ay, handa na pala si ano eh, si Ram eh. De, yun. Pero yun yung sa akin ah. Yun yung Pero, adjustment ko. pero grabe no, sa pag may anak ka na talaga, parang yung buong yung kumbaga quote unquote universe natin, iikot talaga sa kanila eh. Oo. Pagdating kung saan ka mag-work, malapit lang ba yan sa bahay, or saan ka titira, malapit lang ba yan sa school nila, Ay, yung work puta, mo, oo. o yung work mo ba eh kaya ma-sustain yung needs ng ng anak mo? Kung hindi, ano pa yung pwede mong gawin para ma-sustain yung yung needs niya? Oo, yun yung pa, pare. Yan yung pagpili ng titirhan. Oo, ang hirap Ito, nun. tanginang hirap. Pucha. Kasi ibabalance mo between isa-sacrifice mo yung commute time mo or commute time ng ng anak mo. Ang anak mo. Oo, yun. Oo. Sa amin ganun dito, nung lumipat kami ng bahay, tumira kami sa suburb. Oo. Hindi ko na-realize na kailangan Layo. pala i-take consideration mo kung ano yung mga school sa paligid ng suburb. Oh, pare, yung So, hindi ko naisip school, yun. Wala mga akong naisip na park. gano'n. Wala. Yung nalipatan namin bahay, ano, sa parang malapit sa mga bushlands. Yung Mm. paglabas mo, nasa gubat ka na. Putek. Kaya pala madaming Tangin. wildlife Di ba dyan. sabi ko, may mga kangaroo na Oo. nakakalat. Oo. Eh, sabi ko, ano pala, sabi ko, tas walang school. So, nangyari, bumabiyahe kami para makapasok yung mga anak ko sa school. Yung school na pinapasukan nila is 40 kilometers away sa bahay. Hala, One 30 way. minutes. Oo. Mga 30 Well, minutes travel. kung walang traffic. Traffic. So, nangyari, 2 hours one way yung traffic. Ah, Yung pagka seryoso? umaga. Oo. So, Parang Pilipinas wala din na pala. talaga. Oo. Oo. Pero malayo naman din Oo, kasi. So, malayo yun. nangyari, sinacrifice namin na yung bahay na nakuha namin, pinarent na Mm. lang namin. Tapos, nagrenta na lang kami doon sa malapit Sa na school. sa school. Oo. Oo. So, nag-alsa balutang kami, umalis kami doon sa bahay, Mm. lipat kami sa city ulit. Tapos yung Tumira na lang office, ulit sa tapos yung Manila. office mo. Yung misis ko work from home. Yung office Oh. ko, nandito din naman sa city. Okay. So, malapit lang din. So, Mm. yun yung ano lang. Tama nga yan yung pag-adjust din pagdating sa school. Eh kung kunyari single kayo, kung dalawa lang naman kayo ng misis mo, ano parang, pwede kayong tumira kahit saan. Oo, Kung wala kayong anak, wala, kaya nga napakasarap ng yung buhay. yung ano lang namin, yung consideration lang namin nung time na yun ay
malapit lang sa opisina. Oo. Yun. Tsaka yung nga, yung sabi mo yung kakain kayo sa labas, wala kayong Oo. isipin. Tsaka yung travel ito nga naisip ko sana yung nung hindi naman sana wala kaming anak. Pero sana yung nakapag-travel pa kami ng kaming dalawa lang ng asawa ko nung wala pa kaming anak. Kasi Oo. ngayon, paano magta-travel kami, apat kami. Oo. Pero mamasahe, apat na tao. Kunyari ako, gusto ko lang magpunta doon kay Naruto sa Japan. Siyempre, Kasama mo. kailangan kasama ko yung mga anak ko. Tapos, ang dami-dami mong dala-dala. Oo. Kagaya nga nung sa episode natin, di ba, yung tungkol sa traveling with kids. Tangin na, Oo. kahit malalaki na yung mga anak ko, puta, aasikasuhin mo pa rin sila eh. So ako mga damit ko nga lang, yung mga paulit-ulit na jacket na nga lang, hindi ako nagdadala ng anything extra. Kasi puro, Kasi puro gamit nila. puro gamit ng mga bata eh. So, yun yung Para daw sa yung Naruto trip, akala daw yung sa Oo, mga anak. totoo. Para talaga sa akin yun yung Naruto trip namin sa Japan. Para sa akin yun, hindi nga kilala ng mga anak ko si Naruto eh. Yun nga, kaya yun nga, pare, yun nga talaga, boys will be boys. Parang sa akin nga, kagaya nga, itong topic nga natin ngayon, di ba, yung pag-a-adjust nga, nung Oo. naging ulang ka. Para sa akin nga, feeling ko hanggang ngayon, nagtatry pa din ako mag-adjust eh. Na parang, pag nakikita ko yung mga anak ko, natutuwa naman ako pag nakikita ko yung mga anak ko. Lalo na nakikita ko, lumalaki na. Mm. Nakikita ko na yung mga interest nila. Oo. So, nakakatuwa silang Tapos mas lalo kang nagiging Feeling ko nga nitong mga, siguro last 2 years, parang mas nag-mature ako na mas humaba yung pasensya ko sa mga anak ko. Hindi na ako masyadong yung Y- y- babatukan ko na. yung anak mo na lang yung nagagalit, no? No, yung yung, mga anak, yung bunso. yung mga, gusto ko nga turuan nga yung mga anak ko na yung kung kunyari nag-away kami ng misis ko, tapos Mm. sumisigaw ako. Oo. Gusto kong turuan yung mga anak ko na Saksakin um, ka. hindi yung kumbaga sabihan ako na Oo. don't talk to my mom like that, parang Oo. gano'n. Kasi parang feeling ko Wow. magigising ako noon, magigising yung diwa mo noon eh na Mm. kasi minsan pag nagagalit ka na na eh, kung ano-ano na sabi mo eh. Oo. Parang pag sinabi sa ng anak mo yun, ako feeling ko lang sa sarili ko, pagka sinabi sa akin ng anak ko yun, parang mag-aano ko eh, mawawala yung ko, yung galit ko or parang magigising ako bigla. So, yun. Pero hindi ko pa tinuturo eh. Kasi baka magamit nila sa akin eh. Mapaaga, no? Oo, yun yung Yun ang isa. Pero sa iyo, anong mo? Siguro, ang pinaka takeaway ko dyan ay ako pare yung yung adjustment na kailangan mo. So, 'di ba, sinabi natin kanina, adjustment pagdating sa location, sa Mm, bahay, sa trabaho. Pare, ang pinaka mabigat siguro sa akin yung adjustment sa schedule. Kasi dahil nga si Sven may autism, yung schedule dapat may schedule siya pag nasa akin siya. So mm. dapat by 10 p.m. tulog na siya. Para sa ganun, yung gising niya is 7 a.m. Ngayon, ang problema doon, kung ako naman yung nagpuyat, kunyari 10 p.m. tulog na siya. Tapos naglaro ako ng Nag-Diablo Diablo. ka. Oo, Oo. ng Diablo. Inabot ako ng alauna. Sa ayaw at gusto ko, 7:00, babangon ako Babangon ka. para pakainin si Puta. Sven. Yun. Ida. Tapos, yun, para kami ni Mark D, yung schedule ng trabaho. Kasi, before kasi yun, nung pre-pandemic, dinadala ko si Sven sa therapy center. So, kailangan ko pang magkausapin yung boss ko na, uy boss, pwede ba ako maging flexible dito? Pwede ba ako mag-mid-shift? Kasi ito yung sitwasyon. Yun, ganun yung ko. Buti Ganun nga yung, ngayon may flexible work arrangement na ngayon eh, no? oo, buti nga.
May naisip ako pero nakalimutan ko eh. Although yun nga, sa akin ano lang, siguro yun nga, yung in closing lang din natin siguro ditong sa Mm. episode na to. Yung na kahit na makita mo nyo na yung mga tatay is parang medyo, kunyari, mga asawa ninyo, yung mga partner Mm. ninyo, or yung tatay ninyo, na parang medyo walang pakialam or medyo walang, yung parang kami, ang ina, Walang amor. medyo parang ako, medyo walang amor. Hindi niyo na, ano na yan, yung sa loob-loob din naman ng mga yan, may ano din yan, may pakialam yan sa inyo. Tsaka, siguro yun sa part namin ni Ingo, yung buhay namin umiikot na talaga sa ano sa pamilya. And kung kunyari may mga kaibigan kayo na nagkaroon na ng anak or ng pamilya, huwag kayong magtatampo sa kanila kung hindi na sila masyadong sumasama sa inyo. Oo. Ibig Ngayon ko, sabihin lang nun, ngayon ko na masamang nagigets yan, impluwensya pare. kayo. Ay, ganun ba yun? Loko yun, Hindi, ha? gago loko lang. Hindi, ibig sabihin lang nun, syempre, yung priorities nila sa buhay, medyo nag-iiba na. Kasi, Nag-shift na. syempre, ngayon, ano dapat, family first na eh. Wag Oo. ninyo silang masyadong pinipressure na, Mm. utang, sumama ka na, kami na bahala sa mismo. Wala, hindi. Wag, mga demonyo kayo kung ganun gagawin niyo. Kasi, syempre, kailangan ninyong maintindihan na mas importante yung oras niya nakasama niya yung pamilya niya kaysa sa pag-good time ninyo. Kung nakapag-good time na naman kayo before pa, bigay na ninyo yung oras para sa pamilya niya. Huwag na Oo, ninyo pare. siyang kailangan. Yun nga, pare, lately ko lang, I mean, lately, siguro a few years back, siguro mga 10 years ago ko lang na-realize yung tukol sa sinabi mo na priority nila yung ano, mga anak nila. Kasi, Mm. ganyan din sa ano eh, kunyari, example, si Tristan, iyayay ko maglaro ng Diablo. Hindi siya, ano eh, hindi siya mag-online. Kasi, siyempre, priority niya yung ano eh, mga anak niya eh. Hindi kasi gamit ng anak ko yung computer ko. Hindi, totoo yun, totoo yun. Actually, yan minsan ganito, sa pagpa-podcast nga na ganito. Di ba sabihin ko sa'yo, hindi, parang hindi ako pwede kasi ganito, may gagawin ako. Nasa labas kami ng mga anak ko, may party Kaya yung may, mga anak may ko. dinner, o May dinner kami, ganito, ganito. Yung mga labas ko nga ngayon, puro mga ano na lang eh. Yung mga kung ano yung mga playdate ng anak ko, may birthday party na imbitado ang anak ko, may gagawin yung mga anak ko. Puro gano'n na lang. Wala nang ano. Ewan ko na lang siguro kung nasa Pilipinas ako kasi marami akong kaibigan sa Pilipinas, pati yung sa trabaho sa Pilipinas, iba yung environment. Dati mabilis, yun nga, mabilis akong maaya eh. oo, oo. So, pero siguro baka ngayon kung mas matanda na rin kasi siguro ako. So, baka ngayon kahit ganun, malamang tatanggi na rin ako eh. Na Mm. hindi, uwi na ako kasi yung mga anak ko ganito, ganyan, ganyan. Nakakonsensya minsan. Nakakainis na parang putang ina, uwi ako, tangina to mga to. Di pa ako Pero, lasing eh, uwi na ako oo, eh. di pa ako nakakainom. Gusto ko sana sumama sa kanya, papauwi na naman. Tangina, susundo pa ako ng anak. Oo, nakakainis. Totoo yun, nakakainis. Hindi ko naman i-deny na nag-enjoy ako. Pero, yun yung yun yung responsibilidad mo bilang isang tatay. Tsaka pagka hindi mo rin ginawa, parang meron kang Oh, may may bumubulong sa'yo, no? oo, may bubulong sa'yo. Tsaka may konting kirot yun na hindi mo ginawa na Mm. parang napaka-irresponsible mong ama. Oo. Yun. Yun lang. Sorry, teka, ano ba tayo? Magbabasa ba tayo ng Ay, mga ayun. Sige. message natin to end the ano Eh, episode? ayun, so ito yung batian portion. Gawin na lang natin to, Tristan, Oh, every sige, other oh. episode para makaipon tayo. So, Makaipon basahin ko na tayo. muna yung unang message natin sa row 7. Oo. Galing kay EJ Santos na sinend sa atin via Tatay Hood Instagram. So, kaya kung gusto yung mapunta, kung gusto niyo kaming i-message or makita din yung social media namin, punta na lang kayo sa Tatay Hood na nasa Instagram kami. So anyway, sabi ni EJ Joel Santos ay nice episode about social media, true about giving them cellphone, about peace of mind. Ang ginagawa ko sa anak daw niya before I give him the cellphone, may tatlong list siya na kailangan ma-accomplish. Before he can get it, like sweeping his room, reciting a song or poem, then he will get his cell. Which pag nag-sync in
sa isang channel, he will play like he will play it like 2,000 times. Kaya ako naniniwala ang laki ng tulong ng autism kids pag reach ng 4 billion views ng Baby Shark gawa nila. Also, he always watched this guy named Danny Go. Interactive siya and very healthy on the Physical. physical. Okay, yon. Si Mang EJ pala, medyo ano pala to, strict pala to, pinapakanta tsaka pinagtutulay ang anak bago bigyan ng cellphone ha. The listener natin yan si Si Mang EJ EJ. Joel. Mang EJ. Ito, basahin ko to si Jonathan Bagsit. Thank you sir sa podcast na to. I really learn and relate so much 100%. It gives affirmation and guidance being a dad. Ingat and more power, Tristan and Ingo, with muscle flex 100%. Oo, taguro Emoji. Taguro. Kasi ito, pare. Basahin ko na rin to. Favorite ko to eh. Si Sige. Sarah, favorite natin to eh. Yun. Sarah Pascual. Nice, nice. On a serious note, I always look forward sa episodes nyo. Actually, kayo na ang favorite ko. Ganda ng chemistry nyo ni Tristan. Uy, salamat. Salamat, Sarah. Oy, Lakas thank you, thank you. bola. Ito pare, Susunod. yung galing kay Rodel Pascual, I really appreciate this podcast while listening. It seems like that my father's also speaking. I understand the point of view of my fathers out there. Of many fathers out there. Kudos and God bless to this show. Oy, salamat Rodel. Asawa kaya ni Sarah si Rodel Pascual? O nga no. Ikaw diba? Napansin yan. Tapos ito, Spotify comment. Si Liza Gultiano. Hi, being hooked up with your episode. Hi, being hooked up with your episodes, I just want to share an awesome parent to the goal of the therapist and SPED is to prepare them to attend the regular school and socialize with normal kids. So ano siya, yung anak niya autism parent to, basahin natin ulit. Hi, being hooked up with your episode, I just want to share as an autism parent to the goal of the therapist and SPED is to prepare them to attend the regular school and socialize with normal kids. Yan. Uy, salamat, Liza. Tatry pa namin magdagdag ng ng mga episode tungkol sa mga special needs. Kids with special needs kasi may mga ibang comment din sa basahin natin siguro sa susunod na episode yung sa Spotify. May nag-comment ako nakita doon sa Spotify. Comment lang kayo tsaka yun follow nyo kami sa Instagram namin na Tatayhood. At Tatayhood sa Instagram. Tapos sa Facebook din, yun din Tatayhood. Follow nyo kami. Tsaka yun nga, makinig kayo, i-share nyo rin tong mga tong mga episodes namin para lang kumalat din tsaka dumami rin yung community na binubuo namin about being a parent. Yun. So, dito na natin tapusin, no, Ingo? Pare, dito na tayo magtapos. Wala naman tayong outro talaga no? Wala talaga. Salamat sa mga nakinig. Salamat mga papa. Ayun, salamat mga papa. Yun.